Long time no see, Uncle. Sino? Time no see. Si Uncle Django. Uncle Django, nang bababae ka na naman. Busy yata to. Dito asawa ko. Nadadali yan. Joke lang yan, ha? Joke lang yan, ha? Joke lang yun, ha? Pero minsan, ano ha? Dito asawa ko. Yan ang mga, yan ang mga tunay na lalaki, di ba? Nandito ang asawa ko. Yun, proud, do. Proud talaga na, hindi na single, no? Believe ako sa'yo. Siyempre. Believe kami sa'yo, Uncle, ha? Dami mo asawa. Joke lang. Mag-aaway. Joke lang yun, ha? Malapit pa naman na ako umalis dito. Masama nag-aaway ng mag-asawa kasi yan ang unang church. Yan ang church din yan, no? Church yung family yan, eh. May reflection. May covenant kasi sa loob niyan, Uncle. Sa mag-asawa, may covenant. Hindi, totoo, yan. Pag binasa niyo sa CCC, tinuturing na church ang pamilya. Kaya minsan, pag winawasak ng Diablo yung pamilya, tuwan-tuwa kasi winawasak niya na rin yung church nun eh. Hindi niya kasi kayang masakin yung mother church natin. So itong mga church na yan, ng mga pamilya, baga yan eh, mga branches ba, tinitira din ng mga yan. Din kedat pakatatag kayo, no? Ganun yun eh. No? Tama yun, pakarami kayo ha. Man. Oo. Si Pedro. Pendutan. Bro, kamusta? Brother Pedro. Ganda ng pangalan mo, bro, ha? Bato yan eh. No? Sa theology, pag yung pangalan mo, iyan na rin yung identity mo. Yung pangalan mo, iyan na rin yung pagkatao mo. Kaya tanong natin, Pedro, anong religion mo? Ano ba religion mo, Pedro, bro? Pedro. Meron ba Pedro? Ito yata Pedro na di nagsasalita. Bato talaga ito. Pakita ba? It's Renz, no? At kayo dito, dami maganda paksa dito. Hindi tayo tumitigil kakaaral, no? Lagi tayo may bago. Uncle, tama ba sa Exodo binanggit yung pangalan ng Diyos, di ba? Ganito, no? Pagdating kasi sa pangalan, bro, Exodo, yung Yod, He, Vav, He. Yung pangalan kasi, kumbaga patikim na yan ng Diyos sa'yo eh. Pag binigay na yung pangalan sa'yo ng Diyos, pagka sobrang saya mo na nun eh, patikim na yan, no? So, yung pangalan niya, yun na rin yung paano siya i-describe. Ganun talaga ang pangalan. Hindi naman yung pangalan kagaya sa mga tao dito na kailangan mo ng pangalan pag isisilang ka kasi kailangan sa birth certificate. Sa theology, yung pangalan ng Diyos, hindi siya kagaya nung sa birth certificate. Iyan yung pagkaka-describe sa kanya. So pag sinabing Yahweh, self-existence or eternal, ibig sabihin, sariling pag-iral. Yun, hindi yung kaya ka nag-iral kasi nilikha ka. Ganon. Yun yung Yod, He, Vav, He. Parehas lang din yan sa I am who I am. Ibig sabihin, I exist. I exist. Oo. No, yung sinabi ni Kristo na Eho, I me. Diba? So, kasi kahapon, Uncle, nagdi-discussion kami nila Ate Aya. Kami pa lang to kahapon. Tapos, tinanong siya bigla na ni Ate May. Anong pangalan ng Diyos nyo? Sabing ganun. Sabi ni Ate Aya, hindi, kayo sumagot niyan. Kayo muna. Tapos napilit namin siya na sinagot niya, sabi niya, Diyos Ama daw. Sabi ko, naku, hindi, mali yan. Sabi ko gano'n. Ako mabasa, letra por letra, pangalan mismo ng Diyos, sabi ko gano'n. Di binasa ko yung nasa Exodo. Yung akong si Yahweh ang mapanagbubuing Diyos. Tapos maya umakyat si Robin.
Sabi niya hindi daw pangalan ng Diyos yung ano yung tetragrammaton na YHWH. Identity na nga ng Diyos yun, yung sinabi doon. Identity niya yun. Yod-he, Vav-he, napakahuli nun. Hindi nga ginagamit ng mga ano yan, bro. Pag magdadasal yung mga Hudyo, Panginoon lang ang tawag din, hindi nila ginagamit yan. Napaka-sagrado sa kanila yun. Sagrado sa kanila yan eh. Tapos sabi niya, yung ano daw, idinagdag lang daw yung vowels dun sa YHWH pa kaya siya naging Yahweh, sabi niya. Eh, sasagutin ko sana. Wala namang Kaso, bawal yun. din sa ano, 'di ba, sa ibang translation lalo na sa Tagalog, 'di ba, merong vowels yung YHWH. 'Yun, sabi niya kasi dinagdag lang daw 'yun. Pero hindi daw yung talaga binabasa yun. ng ganun. Paano wala namang vowels yung Hebrew? Kaya wala kasing vowels. Pero yung nikod nun, yung pagkasulat sa iyo, 'di ba, pag nilalagyan ng nikod ng mga Hebrew, pag ipopronounce nila, paso hindi Yod-he, Vav-he lang ano lang, letter lang, no? Pero pag nilagyan mo ng mga nikod yan talaga yung mapopronounce yan. Yahweh. Kasi bakit? Anak na kasi tayo ng Diyos, no? So sila kasi masyado pa sila, kumbaga hindi pa ganun kalapit yung loob nila kay Yahweh. Kaya takot talaga sila nun, no? Takot sila sa banal na pangayaw nila mabastos. Binigay na yung pangalan, Jesus Pag sinabing Jesus, God save. No? Tapos sabi ni Kristo, pag kayo'y manalangin kayo ng ganito, Ama namin. So ibig sabihin yun, bro, tinapatawag, hinaanyaya. Kasi si Kristo hindi nila sinasabi yung Ama, bro. Merong Bible verse sa Old Testament na dinidescribe ang Diyos as a father, as a creator, father. Kapit na rin comparative statement. Comparative yun. Pero yung tinatawag nilang Ama, hindi kaya nga galit sila kay Kristo kasi tinatawag mong Ama yung Diyos, nakikipantay ka. Pero anong sabi ni Kristo? No? Na inyong Ama, na aking Ama, inyong Diyos, aking Diyos. So inaano na niya, kumbaga, invitation diba? yan, bro. Oo. Kaya nga pag Pag sinabi mong bro, pag sinabi mong Our Father, ibig sabihin, tinupad na ng Diyos yung pangako niya, dinideclare mo na yung pangako ng Diyos, tinupad na niya kasi mag-ama na kayo. No? Ama talaga, yung God the Father talaga yon. Inaanyayahan tayo ni Kristo makisalo sa pagmamahalan ng Trinity. So yun yung tawag na adaptation, na inaampon tayo. Hindi yung ampon na parang kinuha sa ampunan, hindi ganoon. Kumbaga, inaangkin ka ba? Acknowledge. Kasi pag sinabing adapt, yung term na adapt, pagkuha yan Pag-angkin, adapt. Or pagsasabuhan, di ba? O paano niya angkinin yung kanya naman na talaga? Oo. Paano niya i-adapt? Hindi sinabi na ampun ka na insulto. Hindi, ano yan, ano yan? Teka lang. Andyan. No? So, yung Our Father, pag sinabi mong Our Father, sinasabi mo na natutupad na yung pangako ng Diyos, yung pagbigkas mo pa lang ng Our Father. Kasi dati, walang ang nagsasabing Our Father dati. Si Kristo lang nangangahas niyan. Nangangahas si Kristo niya. Kagalit sa kanya mga Hudyo, bawal yun. Tapos tinuro niya na rin sa mga tao. So doon na nagkakaroon ng relationship, no? Nagiging anak na tayo ng Diyos, ng mga tao, no? Okay. Kaya mapapansin natin, 'di ba, dun sa kaya nga nagalit sa kanya yung mga yung mga high priest dun na Sabi niya, Ama ko yung yung nasa langit. So yun sa mga dahilan na nagalit yung mga high priest. Tapos inaanyayaan niya rin tayo na tawagin din nating Ama yung Ama niya. Ama yung Ama. Oo, doon na nagkakaroon ng panibagong covenant Tapos yung sinabi niya na, hallowed be thy name. Ibig sabihin din yan sa malalim na pinapabanal ka ng pangalan ng Diyos din. Kasi diyan ka ililigtas sa pangalan ng Diyos No? Yung Father, Son, actually bro, yung God the Father, pangalan din naman talaga yon, bro. Pangalan din naman talaga siya. Marami kasing pangalan ng Diyos. Kasi identity niya yan Yan yung how mo siya i-describe. Paano mo siya i-describe. Pero yun nga, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, mga titulo yan, nandiyan yan sa Matthew, Mateo,
28, 19, 20. So yun, ano rin siya, Uncle Jumbo, pangalan din siya. Kahit yung Holy Ghost, pangalan din siya. Tapos, Si Jesus Christ nagpapakilala sa Holy Spirit, Holy Ghost, no? Banal na Espiritu. Mga pangalan yan, pero isang pangalan lang. Ganyan pagka-elaborate yan, no? Kasi dun papasok yung homoousios, no? Same lang sila. Father, Son, Holy Spirit, ano lang sila? Same or isa lang, no? O ano lang sila? Same substance. Ibig sabihin, kung ano yung Father sa pagka-Diyos, ganun din yung Holy Spirit, ganun din yung Son. yung anak. So yun lang, Django, no? I-ano mo rin siya, considered mo rin pangalan. Yung Jesus. Kasi kung sa atin, kagaya sa atin na pangalan ng Diyos, hindi tayo kagaya sa Diyos na katanungin mo Diyos na May kagaya. ano siya, yung parang pantao. Oo, na pang tao. Alam, Ano, alam mo. Kumbaga, ano yun, hindi naman kasi ganun yung ano sa Diyos eh, kasi misteryo yan eh. Hindi naman pinanganak yung Diyos kahapon para lalagyan mo ng pangalan kagaya. Pangalan. Pinanganak lang tayo nung sinilang tayo, kaya dun lang magkakaroon ng pangalan. Kasi yung pangalan natin, iyan yung starting point natin, di ba? Ang Diyos may starting point. Pagkakakilan lang. Oo, ang pangalan ng Diyos, iyon siya. Kung ano yung pangalan niya, iyon din siya. Di ba? Kaya nga sa atin, guys, no, sa mga magkakaanak at balang magkaanak, pag bibigyan nyo ng pangalan yung anak nyo, lagyan nyo ng meaningful kung saan maluluwalhati ang Diyos. Kagaya ng mga pangalan ng mga anghel. Yung pangalan nila, kaluwalhatian ng Diyos. Michael, mga ganyan. Yun, no? Para yung anak nyo, parang hinahain nyo sa Diyos yan, no? Ito yung pangalan na anak ko, papuris nyo, ganun ba, no? So, yun. Kahit yung mga apostol, may mga meaning yung mga pangalan yan, Pansinin nyo dun, no? So, yun lang, no? Ito, may numakyat, no? At, Thank you. ano to, So, yun lang, bro, no? Sisi yan, bro. Hello po. Anong, bro? Anong tanong mo, bro? May na pala pangalan. Di ba ikaw yung magbo-born again na? Pero Catholic pa rin, no? Hindi pa nababautis mo. Di pa po nababakta. Bro, ganito na lang, bro, no? Magka-church tayo magtutulungan. Hindi kita bubulahin dito, bro, ha? Ay, iba, di ba, bubulahin ka nila, Pansin ko, ganyan, bulahan. Dito, bro, doktrina. O, sige. Tanungin mo yung doktrina natin kung nasa Bible. Yan lang yung masasabi ko sa'yo, no? Hindi ko na sa'yo bibigay, sisi, kasi nagsusuri ka sa born again, di ba? So, kailangan mo Bible verse. So, Bible verse ang ibibigay ko sa'yo, no? As a proof, no? Ano ba yung sinabi nila na mali daw na aral natin? Sa ilantad natin ngayon yan. Yung about purgatorio po. Purgatorio. Wala daw sa Bible. Anong gusto mo? Yung pangalang, yung salitang purgatorio? Meron sa salitang purgatorio sa Bible. Latin yun Hanapin mo, di mo makita talaga sa ano yan, bro? Sa Tagalog. Para kang naghanap ng Chinese na salita sa Tagalog. Sa Tagalog. Oo, chong ching chang. Wala kang makitang ganyan talaga dyan, di ba? Siyempre, Ano tong cheng-chang? oo, di ba? Yung ngayon, ito naman, purgatorio, Latin to. Natural, hanapin natin to sa Latin. Di ba? Sila, purgatorio, hinahanap sa Tagalog. Paano makita yan? Hindi mo makita yan, no? Ito, pakita ko sa'yo, yung name ng purgatorio. Sa Greek kasi ano yan, Ano yan? Katariko. Sa Greek, no? Check tayo sa Hebrew. Hebreo, Hebreo 1 talatang 3. Ayan, no? Hindi pala makita, no? Sabi dito. Ayan, no? Purgationem peccatorum passion. Sa King James, ito na si Ate May. Sa King James version, King James. Diba nabasa ko? Purgationem. Latin yan purgationem. Ganyan yung pagkabigkas dyan no? Purgationem. Purge our sins. Pagpupurga ng mga kasalanan. Purga. Ibig sabihin ng purga, hindi sa bulate na purga.
Bakit purga? Purify or purge. Pag sinabing purge, yung susunugin yung kasalanan para luminis. Kumbaga isang uri ng pagsunog pero palinis. Palinis, ganun yung purge, hindi basta burn lang ng burn. No? Kunyari, yung ginto, paano mo lilinisin yung ginto? Hindi mo naman kayang brusin yan, di ba? Babrushin mo ba yung ginto para luminis? Hindi, ipe-purge mo yan. Papadaanin mo yan sa apoy. Lulutang yung mga ano niyan eh. Mga dents, mga dumi-dumi. No? Kukunin mo yun. So yun. Nakasulat sa Bible yung purgasyon, peccatorum pasen. Ngayon, pag binasa natin yung konteksto nito, no? Patungkol to sa lahat ng tao. Siya ang kaniningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalay ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng Diyos sa kamahalan ng kaitaasan. Ngayon sinasabi nila, para sa buhay lang yan. Walang sinabi dito para sa mga buhay lang. Tandaan natin, no? Bago pa mabuhay si Kristo, nung namatay siya, anong ginawa niya? Pumunta muna siya sa dakong kailaliman at doon siya nangaral ng ebanghelyo at ang ebanghelyo ay para tayo maligtas. Kasama lahat yan. Napakahina naman ng Kristo natin kung ang kaya niya lang linisin yung kasalanan, yung mga buhay lang. Paano yung mga nandun na hindi nakapasok ng langit? Kaya nga hindi nakapasok ng langit yun, makasalanan yun, na hindi nila na-fulfill yung kautusan. Basahin natin bakit hindi nakakapasok sa langit yung lahat ng nasa Old Testament ha? May kasalanan sila. Alam naman natin yan, si Haring David nagkakasala. Si Solomon nagkakasala. Di ba? Si Haring David nga. Ng Diyos eh. O, paano sila makapasok sa langit kung hindi sila lilinisin ni Kristo? Kaya pinuntahan sila ni Kristo doon. Nung namatay si Kristo, namatay na ako. Para sa inyo lahat yung kamatayan ko. Pati yung mga namatay na nandun sa makakapasok na rin ng langit. Kasi kung hindi sila damay doon, hindi sila na-purge yung mga kasalanan ng mga taong namatay sa Old Testament, hindi sila makapasok sa langit. Kawawa sila, tayo lang. Yung mga nabuhay lang. Yung mga propeta pa iba nandun, no? Sabi dito, Hebreo 4 talatang 4:4 hanggang 8. Sabi dito, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ng ganito tungkol sa ikapitong araw, yung mga nasa Old Testament, ikapitong araw na nagsasabat, ay nagpahinga ang Diyos sa ikapito sa lahat ng kanyang gawa. Sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. O, diba? Kaya't yamang nananatiling bukas para sa iilang pumasok doon. At ang ating mga pinangaralan ng magandang balita ng una, Old Testament, magandang balita ng unang Testament, ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Hindi sila nakapasok. Kung hindi sila damay sa paglilinis ni Kristo sa krus, hindi sila nakakapasok, di ba? Kaya nga pati sila Adan at Eva, damay diyan, lahat-lahat yan. Nung si Kristo pinako sa krus, Adan at Eva, lahat yan. Linis ng lahat ng kasalanan yan, lahat ng sumasampalataya. Kaso doon, sumampalataya na sila Adan at Eva, yung mga yung mga sinaunang propeta, yung mga mababait na tao. Nauna na yung sampalataya, ang iniintay na lang nila, si Kristo maipako sa krus para madali sa yung kasalanan nila. Dahil sa pagsuway, hindi sila nakapasok, siya ay muling nagtakda ng isang araw. Kailan to? Ngayon. Kailan yung ngayon? Iyan yung ikawalong araw. Nagtakda muli ng isa pang araw. Iyan yung tinatawag na una at ikawalo. Iyan yung linggo. Kasi hindi nga nakapasok sa ikapito. Nagtakda pa ng isa pang araw. Bakit isa pang araw? Panibagong creation. Yung tinatawag na new creation. Di ba? Ang old creation. Kila Adan at Eva. Bumagsak yung tao, nagkasala. Ano yung bagong Adan? Si Kristo. Siya yung bagong creation. Tayo ang new creation. Tayo, kaya tinatawag na born again. Bagong likha. Born from above. Iyon ang ibig sabihin yan. Hindi sinabi pangalan ng sekta yan. Hindi sinabi na born again para magpapatuto ka sa Kristo. Ginawang label yung born again. Kaya't yamang, sabi doon, no? Siya ay muling nagtakda. Muli na naman nagtakda ng isa pang araw. No? Ito na ikawalong araw. New creation, karuktong to ng old creation. Kaya ito ay pumapatak ng una at ikawalo. Pinagsiselebrate ng mga
Nagse-celebrate ng mga Hudyo din to. No, ito yung nanatili, no? Ngayon, na pagtatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, o si Kristo yun, no? Huwag ninyong pamatigasin ang inyong puso. O, ayan na si Kristo. Kaya nung paglilinis ni Kristo sa krus, hindi lang yun nagbabound ng time and space, no? Talagang simula panahon nila Adan at Eva hanggang panahon natin ngayon, hanggang sa susunod na panahon, minsan magpasawalang hanggan siya pumasok sa dakong banal. Kaya hanggang sa langit, nagbibigay siya ng biyaya at grasya ng Diyos dahil sa pagkapako niya sa krus. Napapurge tayo doon, pati yung mga namatay, napapurge din sila. Ngayon, ganun din tayo. Unfair naman, sasabihin natin, Lord, unfair, bakit naman sila Adan at Eva, pati ng mga ibang mga apostol, na-purge yung kasalanan nila nung namatay sila. Ako, may kasalanan din ako may iwan pag namatay ako. Saan ako pupunta? Tandaan natin, dito sa Apokalipsis 21 talatang 27, hindi ka makapasok sa langit pag may katiting kang kasalanan, kahit konting kasinungalingan lang. Sabi dito, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Anumang bagay na marumi. Sabi ni Kristo, tumingin ka lang sa kapwa mo na may pagnanasa. Tingin pa lang, ha? Nasa 10 utos yan, eh. Nagkakasala ka na, dukutin mo na nga lang mata mo, maganda, eh. Para hindi ka magkasala. Paano mo masunod lahat yan? Kabigat-bigat na mga utos na yan. Tao lang tayo, nagkakasala tayo. Kahit ayaw nating magkasala, pinipilit natin talaga dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Minsan talaga, alam mo yan, eh. Magkakasala ka at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ngayon, tingnan mo to, bro. Tapusin ko lang yung yung sa paglilinis ni Kristo sa mga namatay. Nung namatay si Kristo, tandaan natin, pumasok siya, nagpunta siya, at bago siya mabuhay muli, pumunta na siya doon sa dakong kailaliman. No, para nadala niya sa langit yun. Doon niya sa Efeso 4:4-5, dinala niya sa langit yung mga kaluluwa doon. Saan yun galing? Tingnan natin dito. Unang Pedro 3:18-19-20, no? Ito yung mga Old Testament na makasalanan. Kasama nilinis ni Kristo to. 'Di ba? Kaya nga hindi sila nakapasok kasi wala pa si Kristo, eh. Hindi pa naipapako sa krus. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan ang pagsuway ng matuwid. Dahil sa mga matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Yun yung dahilan. Siya ay pinatay sa laman, ngunit namuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay nagpunta, makinig ka, at nangaral sa mga espiritu, mga nangabilanggo. Bakit nakabilanggo? Hindi nakapasok sa langit. Dahil sa pagsuway. Hindi sila makapasok sa langit kasi sobrang banal dun, eh. Diba? Dakong kabanal-banalan. Yun ang talagang pinakabanal na lugar or a dimension, no? Ngayon, anong ginawa sa kanila? Pinangaralan ng Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Ito na yun, yung Paschal Mystery, yung pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Noon, natupad na niya kasi namatay na siya, no? Mabubuhay na siya. Bubuksan na niya yung kalangitan, no? Na noon ay mga suwail. Nang ang Diyos ay matiyagan naghihintay nung araw ni Noe habang ginawa ang dako na noon ay kakaunti sa makatuwid 8 kaluluwa lang ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig at ang bautismo na siyang kalarawan nito, yung bautismo, kalarawan na nakakapagligtas. Ngayon, napunta ba sila ng langit? Siyempre kasi sa 4:6, basahin ko 4:6 bro, ha? Sabi dito sa 4:6, kahit ito ang dahilan kung bakit ang Ebanghelyo ay ipinapangaral maging sa mga patay. Pinangaralan niya, patay na, kaluluwa na. Patay na. Kailangan din silang iligtas kasi may kakaunti silang kasalanan. Lahat yan, Adan at Eva, hindi ba nagkasala sila Adan at Eva? Damay nga tayo. Hindi sila makapasok ng langit, eh. Kasama sila sa nilinis ni Kristo. Yung mga sinaunang tao. Wala naman naka-perfect. Kaya nga hindi matapos-tapos yung kautusan na ginawa nila Moises, eh. Hindi sila matapos-tapos. Kasi nagkakasala lang din naman sila ulit, eh. Linis na naman sila. Wala nang katapusan. No? Si Kristo, pinerfect ni Kristo lahat ng kautusan. Mantakin mo kahit walang kasalanan si Kristo, nagri-ritual. 'Di ba? Mga ritual doon sa yung pagkapanganak pala ni Kristo. 'Di ba? Dinala na siya sa templo para sa paglilinis ng kasalanan. May kasalanan ba si Kristo? Wala naman. Kasi
Pag hindi niya ginawa yun, paglabag sa kautusan. Ay di kasalanan, no? O ngayon, pinerfect niya lahat. Sabat, lahat. Yung sinasabi ng ibang Katolik na sinira niya yung Sabat. Hindi, lahat ng kautusan sa Old Testament, pinerfect niya. Perfect lahat yan. Wala siyang nalabag ni isa. No, pati yung paggalang sa mga magulang, sabi nila, hindi daw ginagalang ni Cristo si Santa Maria, sinabihan pa ng babae. Hindi. Isang uri yun ng solemn address. Isang uri yun ng mataas na paggalang kay Santa Maria. Ginalang niya si Santa Maria. So lahat ng kautusan, 10 utos, kautusan ng lahat ng mga kautusan, lahat yan, perfect lahat yan. Kaya nung pinako siya sa krus, wala siyang kasalanan, pati yung kautusan, kasama ng napako, tinapos niya na eh. O finish line na, di sila maka-finish line sa kautusan, sa Old Testament. Meron ba nakasunod lahat? Lahat. Idamay na natin lahat-lahat. O mga propeta, meron ba naka-perfect na kautusan? Hindi ba sila nagkasala kahit sa pagtingin lang sa sa babae? Kahit konting sinungaling man lang, kahit konting pagsisinungaling man lang, wala eh. 'Di ba? O si Abraham nga, nagsisinungaling pa, sabi pa ni Abraham, hindi ko asawa yan, si Sarah, ano yan, kapatid ko lang yan. O 'di ba? Pagsisinungaling pa rin yun. Kasi yung sitwasyon nila, mamamatay siya. Pwede siyang ikamatay pag hindi siya nagsabi ng ganun. Pero that is sin, pare, kasalanan pa rin yun. So wala talaga, kasi siyempre si Tatay Abraham natin, huwara ng pananampalataya natin yan, di ba? Pero hindi niya kaya si Kristo. Si Kristo talaga, perfect talaga, no? Kasama niya si Santa Maria, sila ang pangako eh. Sa Genesis 3, talatang 15. Ngayon, mga patay, may ganun ba silang aral yung sa born again na napakagandang aral dito? Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ang ebanghelyo ay ipinangaral maging sa mga namatay upang bagaman sila nahatulan sa laman gaya ng una, ay mabuhay sila sa espiritu tulad ng sa Diyos, para mabuhay sila ng tulad ng sa Diyos doon sa walang hanggan, sa eternity, hindi sa impyerno. Kasama nila ang Diyos. Di ba? Ngayon, napunta sila ng langit ngayon kasi pinurga sila ni Kristo, pinurify sila ni Kristo. Purgatorio pa rin ang term doon kasi pag sinabing purgatorio, pagdadalisay ng kasalanan pagkatapos ng kamatayan. 'Di ba? Paano mo linisin yung kasalanan mo sa kabilang buhay kung hindi ka purgahin? 'Di ba? Wala naman ng pagsisisi doon. Kaya ang Diyos na mismo ang mag-purify sa'yo kasi hindi mo naman na kaya magsisi dun eh. Pagbabayaran mo na lang mga kasalanan mo. Basahin ko ha. Ito yung sa atin ngayon, turo ni Kristo. Tingnan mo mabuti. Para sa ito bro, mantakay mo bro, pag napunta ka dyan, magikapo ka. Pati pamilya mo, damay. Pati mga anak mo, damay. Mga susunod na henerasyon, damay. Tapos hindi naman pala tama yung aral. Sayang lang. Lucas 12. Ito tamang aral bro, purgatorio to. Nabasa na natin yung purgatorio. Naresolba natin yung sa Old Testament, nakasama silang pinurga ni Kristo. Doon sa Hebreo 1 talatang 3. Purify, purge, purgasyon ng pecatorum pasin. Purgatorio talaga yan, no? Sa kanila nga lang, shortcut na kasi sobrang tagal nila doon sa espiritong nasa bilangguan. Yung iniintay na lang nilang yung purification, yung pagkapako ni Kristo sa krus kasi para sa lahat yun. Diba? Ngayon, dito tayo sa atin ngayon. Dito tayo sa Lucas 12:48. Basahin ko ha. Talata to ng Bible bro. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Anong tawag dito? Impyerno ba? Parusang magaan? Sabihin mo nga sa akin bro, may ganito bang aral sa ibang relihiyon na nagpapakilala? Naturo ni Kristo sa Bible. Pag hindi mo alam yung kaloob niya, meron kang hindi alam kasi tao ka lang. Hindi ko naman alam na mali yun eh. Kasi lahat ba tayo? Ako ba? Lahat. Alam ko na lahat ng batas. Di ba? Kung hindi mo alam, meron kang kamangmangan sa kautusan tas nalalabag mo. Kasi hindi mo alam na mali eh. Paparusahan ka ng Diyos, magaan lang. Kasi alam ng Diyos, bumabasa siya ng puso't isip ng tao, alam ng Diyos na hindi mo naman yung sinasadya. Kasi hindi mo alam eh. Kumbaga, tumawid ka sa tawiran, bawal pala tumawid, hindi mo nakita yung bawal tumawid. Kasi maliit yung signage, yung tumumba yung signage. So, paparusahan ka ng Diyos magaan. Diba? Ibig sabihin,
Pag yung parusa mo, saglit lang, may hangganan. Hindi yung sobrang tagal mo sa impyerno. So hindi ka rin pwedeng dediretso sa langit may konti kang kasalanan. Lalabas para kang siga naman dun. Yung mga nasa langit, mga pinaging perpekto sila. Mamaya basahin ko sa'yo, perpekto yung kaluluwa ng nasa langit, kaya kailangan perpekto tayo. So ngayon, saan to? Turo ni Kristo to. Paparusahan ka ng magaan, no? Ngayon, saan to? Bilangguan ng tinukoy ni Kristo dito. Ibig sabihin, estado at lugar o ibang dimension na lugar. Kasi bilanggo, nakakulong ka. Saan ka nakakulong? Siyempre sa isang lugar. So dalawa yan, no? Basahin natin. Ito na yung papasok yung pagdadalisay o pagbabayad kasalanan. O yung sinabi nga doon ni Kristo na sa pamamagitan ni St. Paul na purgationem, purgationem o purgatorio sa Spanish. Spanish yan, purgatorio yan. Hindi naman talaga Tagalog yung purgatorio galing. Espanyol yan eh. Di ba? Ang Tagalog talaga niyan, pagdadalisay sa apoy. Ano bang Tagalog sa ano? Sa pag dinadalisay mo yung yung ginto. Kasi medyo hindi ganoon kadamo yung terms natin sa Tagalog eh. Pagdadalisay, ano ba 'yan? Yung purgatorio kasi talaga 'yan, Spanish, no. Okay, basahin natin dito ha. Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman. O bago ka madumating sa hukuman, kailan yun? Pag namatay ka na, nasa hukuman ka na. Diba? Hebreo 9:27. Pagkatapos na mamatay ng tao, ang kasunod ay paghukom. So bago ka mapunta sa hukuman, ibig sabihin, bago ka mamatay, makipagkasundo ka muna. Yan yung tinuturo ni Kristo bago kayo maghandog ng mga kasalanan. Makipagkasundo kayo, patawarin nyo yung kasalanan ng kapwa nyo para kayo ipatawarin ng Diyos, makipagpatawaran kayo sa isa't isa. No? Sabi dito, basahin ko ha. Puyat kasi to kasi galit sa trabaho to, no? Kapag ikaw ay sinakdal, makisikapin mo makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman o bago ka hukuman ng Diyos. Bakit? Pag hindi ka nakipagkasundo sa kapwa mo, adi may kasalanan ka ngayon, konti nga lang. Kasi hindi mo naman talaga kayang patawarin yung mga nagkasala sa hirap ka eh, no? Hindi ka gagaya ng mga ibang santo kaya yan, no? Kapag ikaw ay sinakdal, sikapin mo makipagkasundo ka sa nagsakdal sa iyo bago dumating sa hukuman, baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod. At ibilanggo ka naman nito. So sabi ni Kristo, may bilangguan daw, ibibilanggo ka daw. 'Di ba? Alangan naman magturo si Kristo ng bilangguan sa lupa. Ano yan? Ano ba si Kristo? Political ba si Kristo? Gobyerno ba si Kristo? Nag-aral ng law? Hindi ganun. Ang batas ng Diyos ang dala-dala ni Kristo, no? Kasi siya mismo yung Diyos eh. Batas niya to, no? Ebanghelyo niya to. Siyempre, itong nakasulat dito, may kinalaman to sa kaligtasan ng kaluluwa. Ikalawang Timoteo 3:15. Lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan tungo sa ikaliligtas ng tao. Di ba? Basahin natin mamaya yan. Ito muna. No, so, idadalhin ka daw sa bilangguan. Anong bilangguan ba to? Impyerno na ba to? Kasi sa mga ibang church, dalawa lang naman yung pupuntahan nila lagi. Pag mamamatay sila, hindi na sila pupunta sa purgatorio. Langit at impyerno lang. So, hindi naman bilangguan yung langit. Kalokohan yan. Diba? Bilangguan ba langit? Pwede magpabilanggo na lang ako kung langit to. Diba? Hindi to bilangguan langit. O ngayon, pwede ba to sa purgatorio? Sinasabi ko naman sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat, hindi forever, hanggat, anong kailan? Hindi mo nababayaran ang kaliit-liitan o kahuli-hulihang sentemo. Sentemo. Ibig sabihin yung bilangguan na to, na tinuturo ni Kristo, makalalabas ka pa rin. Kaso nga lang, ultimo sentemo, hindi nga sinabing sentemos eh. Kasi sa atin, wala naman ng sentimo. May pera pa ba sentimo? 1 sentabo? Wala nang halaga yun eh. No? Magkasakit ka pa doon. Pag namulot ka ng 25 sentimo kasi marumi. No? Pero ito, babayaran mo. Sisingilin sa'yo ng hukuman. No? Sisingilin sa'yo ng Diyos. Oh. Siyempre, sino bang hukuman? Hindi Diyos. Alam mo, anghel ang naghukom sa'yo. Diyos ang naghukom dito. So, ang hukom sa'yo ng Diyos, magbabayad ka ng mga sentabos. Ultimo yung
Kunyari, mamatay ako. O may centavos ka pang boiletra, may maliit ka pang kasalanan. Bayaran mo yan. 'Di ba? Hindi yung papasok ka sa langit, siga ka ba? 'Di ba? Oh, may ganyan ba silang aral, bro? Purgatorio to eh. Tatlo kasi to. Basahin ko lahat ha. Tatlo talaga to, eschatology to. Ito yung three last things, no? Ito yung kaganapan pagkatapos mong mamatay. Meron tatlong destinasyon, no? Yung isa naman, ito naman purgatorio, dadaan ka lang dito. Sabi dun sa unang Korinto 3:15, ikaw ay maliligtas, ngunit para kang nagdaan sa apoy. Dadaan ka lang sa apoy, hindi ka forever dun sa apoy, 'di ba? So basahin natin ha. Oh, tatlo talaga to. Pangatlo yung purgatorio, no? Pangatlo siya kasi hindi naman siya forever dun. Kumbaga, ano lang yan eh. Hindi siya forever. Yung impyerno kasi tsaka heaven forever na yan, no? Yung impyerno nga sa second coming, mag-iiba pa yan eh, kasi pati yung katawan mo ilalagay na rin yan pagka talaga no? Salbahe ka. Sabi dito, pinagpala ang aliping darat ng gumaganap ng tungkulin pag uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa iyo, papamahalain siya ng lahat ng ari-arian. So papamahalain ka ng lahat ng ari-arian. Kailan yon? Siyempre, nung sinabi ni Kristo, pupunta ako sa aking Ama, ipaghahanda ko kayo ng isang dako. Siyempre sa paraiso yun, hindi yun dito. Di mo naman madala yung paano mo dito, pera mo, di mo madadala eh. 'Di ba? Babalik ka sa Diyos ng nakahubad, no? Galing ka sa alabok, no? Wala ka talaga madadala, yung kaluluwa mo, espiritu 'yun. Paano mo madala yung pera, yung material? 'Di ba? Pag humarap ka sa Diyos, 'di ba? So yung ari-arian, dahil espiritu ka nga, sa langit 'yon. Alam nga naman, o pamahalain kita ng lahat ng ari-arian ko ha, espiritu ka na lang. Doon ka sa lupa, paano mo magamit 'yon, 'di ba? Common sense, langit, o may isa na. No? Pagkatapos ng langit, ano pa? Ngunit, kung iba naman ang ginawa mo, ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, o matagal pa daw siya hukuman, anong gagawin niya? Mananadya, sasadyain niya magkasala. Ito mortal sin, no? Mortal sin kasi sasadyain mo na matagal pa akong hukuman ng Diyos. Magkasala mo na kaya ako. Kasi pwede naman ako magsisi bago mamatay kaso ang problema to, dadating ang kanyang alipin sa araw at sa oras na hindi niya inaasahan. Hindi na nakapagsisi. Paano kasi nananadya alam ko. Nananadya no? Sinadya mo ang kasalanan. Magnanakaw, mga manggagancho, kawawa yung mga taong inilalapastangan nila, may dignidad yan 'Di ba? Mamamatay tao, mga killer, mga rapist, lahat ng matinding kasalanan, tapos ayaw nila sa Diyos. Matagal pa ako hukuman, magkakasal. Kaya sinasabi ng mga protestante na yung purgatorio para daw magkasala kasi pupurgahin naman. Hindi ganun. Hindi pwedeng ikakatwiran mo sa Diyos. May purgatorio naman po, pwede magkasala muna ako. Hindi pwede yun. Kasalanan matindi yan, no? Magsasadyain mo. Ngayon, mananapak ako ngayon ng tao kasi may purgatorio. Hindi may impyerno ko, ba't ganun, no? Hindi mo pwedeng ikatwiran sa Diyos yan. Kaya yung purgatorio, hindi yan excuse para magkasala. Sinabi ng mga protestante, ginawa doon purgatorio, excuse magkasala. Hindi. Darating ang kanyang Panginoon sa araw at sa oras na hindi niya inaasahan. No? Buong lupit siyang parurusahan. Kita mo, pag sinabing buong lupit sa Diyos, pag buong lupit, eternal yung kabuuan. Pag sinabing kapangyarihan ng Diyos, puro yan eternal. Eternity ng eternity yan. Ibig sabihin, yung buong lupit dito, eternal punishment. Walang hanggan to. Eternal punishment to. Walang hanggan to sa sa kaparusahan. Ito, impyerno. No? At isasama ka sa mga suwail. So, may impyerno din. So, hindi excuse ang purgatorio para hindi ka ma-impyerno. Kasi may impyerno pa rin. Kaya nagtuturo din kami ng impyerno. Hindi pwede na may purgatorio pala. O sige, magkakasala mo na ako ha. Hindi ka applicable sa purgatorio. Hindi ginawa ang purgatorio para magkasala ka lang. Sasadyain mo. Sa Catholic, ang pagkakasala, intentional, no? Ay mortal sin yan. Kailangan yan ipadaan sa sa confession at magsisi ka. Magsisi ka, no? Kaso pag namatay ka, paano ka makapagsisi? Kagaya ng mga demonyo, mga espiritu, hindi kaya magsisi.
Pag espiritu ka na, wala nang time magsisi. Kasi huhukuman ka na. Paano ka pa magsisi? Diyan na yung hukuman sa harap mo. O nagawa mo na yung kasalanan mo, hatulan ka na lang. So hindi ka na makapagsisi, hindi mapunta ka talaga ng impyerno. Pero kung mapagsisihan mo naman to, kasi ang problema kasi dito sa tao na to, dumating yung Panginoon, hindi niya inaasahan. Tapos ang dami niyang mortal sin, no? Anong mga mortal sin niya? Matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya. Oh, ang mga kapwa niya alipin, kita mo, bugbugin niya. Oh. Ang mga kapwa niya alipin, lalaki at babae. At siya'y kakain, iinom at maglalasing. Ang daming kasalanan na nadya. Tapos hindi na napagsisihan. Kung napagsisihan niya to, purgatorio kasi medyo matagal, no? Matagal talaga. Kaso darating ang kanyang Panginoon sa araw at sa oras na hindi niya inaasahan. Kasi alam ng Diyos na nanadya to no? So, dun na siya ma-impyerno. O di meron ng langit, meron ng impyerno. O ano pang next? O di dito na tayo sa pangatlo. Ang aliping nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa ay paparusahan ng mabigat. Ito yung nakapagsisi pa. May mortal sin nakapagsisi pa. No? Sa 48, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. May parusang magaan. Ito ang purgatorio. Pati yung parusang mabigat, purgatorio pa rin yan. Kaso nga lang, napagsisihan niya mga mortal sin. No? Tas meron siyang awareness sa kasalanan niya. No? Paparusahan lamang ng magaan. Yung parusang magaan na dinuturo ni Kristo, walang ganito sa born again, bro. Tandaan mo, pag nag-born again ka, yung mga turo ni Kristo, i-renounce mo yan. Tututulan mo yan. Isusuka mo yan. Turo ni Kristo, parusang magaan. No? Pag nag-born again ka, tatakwil mo to. Talata na to, bro. Yung talata na to, kaso pag nag-born again ka, late mo na nabasa. Alam, may parusang magaan pala tinuturo si Kristo. Ano kaya to? Purgatorio to late na. Nasa ano ka na? Born again ka na. O paano na yan? Ang gawin mo na lang, magpakumbaba. Ikaw, habang may oras pa, bro. No, ito lang purgatorio ba yung problema mo? Ito, binibigay ko sa yung talata. Paparusahan lamang na magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay paghahanapan ng lalong maraming bagay. So ayan, bro, letra por letra. Ang linaw niya na. Sana nagets mo, no? Nalaglag siya, nalaglag. Akit ka ulit, bro. May yata signal na ito. Itanong ko kay lolo ko sa kung mainit ba sa purgatorio, sabi ni Alofo, no? Sarcastic. Nagpapatawa siya, no? Kaso hindi ako natawa Ano kaya yun, no? Ang corny mo naman, bro. Napakit pa tayo na iba. Bracket ka. So nakita niyo yung aral ng Catholic, biblical, nagbasa akong Bible, Diba kaya ba nilang gawin yan? Pag magtanong ako, babasahin nila sa Bible ngayon. Puro pas nga inaabot ko Kakatanong ko, pas. Puro pas yung sagot. Ako dito sagutin natin. Saan mabasa purgatorio? Binasa ko sa Latin, kasi Latin. O sa Tagalog, paglilinis. O pagdadalisay, paglilinis. Sa English, purge. Dito naman sa papaanong purge, o ano yun? Parusang magaan, parusang mabigat. Pero may hangganan sa 48, sa 58, pagbabayaran mo kahuli-hulihang sentimo. Biblia, Ba't kaya hindi nabasa ng mga protestante to? Kakatutol nila sa Catholic yan, kaya hindi nila nabasa, hindi nila na So nawala, nalaglag siya. Pero dito siya sa baba, Bro, binigay ko na sa'yo, bro, Pinagpaguran ko yan salitain para sa'yo, no? Sana hindi naman masayang yung pagod ko pagdaldal nandito. Ang nakakapagod din magsalita dito, no? Tapos lalabas lang sa tenga mo. Tayo magagawa dyan, no? Sayang lang. Bakit tayo? Ito sila disclosure, Gusto kong yung mga protestante na nilatag ko na yung stand sa purgatorio. Alam ko na hindi nyo na yung kayang tutulan. Pwede kayong umakyat ito, ibahin nyo yung paksa. No? Kung may iba pa kayong tutol, kasi wala na, no? Nasabi ko na. Hindi nyo na ito kayang tutulan. No? Akyat. No? Ito si disclosure.
Naka-armor pa. May mga sungay-sungay pa yung armor. Ayaw naman umakyat. No? Gaganda ng mga, ano nyo, mga logo nyo. Mga armor eh. Ayaw nyo naman umakyat dito. Kakalawangin yan. Ito si Alofon. So guys, pasok. Mag-player nga tayo. Ito player. So wala pang player. So shoutout muna sa 300 live viewers, no? Pwede kayong umakyat dito guys, no? Magtanong lang kayo dito, libre. No? Walang bayad. Walang ika po dito guys, no? Hindi uso yan dito. Oh, salamat ba? Yun lang. Taga, inom muna akong tubig. Ang haba na dinaldal ko Teka lang. Wala dito nagsisigaw-sigaw. Oo, walang sigaw-sigaw dito. Oh. Sa iba ba may nagsisigaw? Nakangawi sa ngalangala yun. Pero si si Robin. Naku, Sabi ko, Yung bukas sumigaw. si Robin. bilib nga ako kay Robin Si kasi Robin, sigaw ng sigaw. nakakaya niyang magsisigaw magdamas, diba? Kahapon sigaw siya ng sigaw. Tinatanong kung anong pangalan ng Diyos eh. Sigaw-sigaw siya eh. Walang pangalan ng Diyos. Ano yan? Walang identity ang Diyos? Gira. Kala niya sa Diyos. Walang... Mali yun na Yahweh. Sabi niya kagahapon, mali yun na Yahweh. Kasi patinig lang yun. Nilagyan lang ng patinig. Pagkakinig, walang Kasi pangalan. nakakili, lalabas kasi doon yung YHWH kasi Trinity kasi yun di ba? May meaning kasi yan. Dapat kasi inaram niyo yung meaning, di yung... Kasi ganito yun, mga uncle, ganito yun. Pag sumagot sila na Yahweh, ang pangalan ng Yahweh, mababasa dun sa Malakias 3:1 na ang Yahweh din is si Kristo. So, ibig sabihin, kung Diyos nila yung Yahweh, si Kristo magiging Diyos nila. Kaya ayaw nilang sabihin kung bakit Yahweh ang pangalan. Yung kasi, magiging kontrahan Takot kasi sila maging yung Diyos si nila. Kristo eh. Magiging kontrahan kasi yung nila doon. Diba? Yung kasi dyan, yung... May meaning kasi yan. Kaya nga pag sinabi ng pangalan ng Diyos, sabi nga sa CCC, kung ano yung pangalan na binibigay ng Diyos, yun siya. Ibig sabihin, yun yung niya. Kunyari, yung Jesus, God save. O kaya pangalan ng Jesus yun kasi nga, yun yung makakapagligtas. Diba? Siya yung, yung pangako, yung paunang palasa ng paraiso, God save. Diba? Tapos yung Kristo, pinahiran. O, pinahiran naman yun. O anointed, pinahidan. Sino nagpahid? Ang God the Father. Ano yung pinahid? Yung Holy Spirit. Kaya kasama ni Kristo yung Holy Spirit. Nung nagkatawan tao siya, hindi sila naghihiwalay. Diba? Doon pa lang sa pag-incarnate, ang Holy Spirit na ang lumilim doon kay Santa Maria. Doon pa lang, pinahiran na si Kristo ng banal na Espiritu Santo. Kaya Kristo. Kaya yung Kristo, lagi nandyan ng Holy Spirit. Hindi mo matatawag na Kristo, si Kristo, kung hindi dahil sa Panginoong banal na Espiritu Santo. Kasi siya yung oil ni Kristo. Kailan ba siya naging Kristo? Diba, Oo, sabi nila pangalan ng Diyos ay Ama. Sabi ko, sinong Ama? Amang Diablo? Pangalan din niya ng Ama. Oo. Kasi God the Father kaso nga lang, capital A lagi yan, hindi yung small letter A na Ama, di ba? Kasi lalabas niyan, no? Yung Yahweh, hindi pala pangalan. Ayan, nakasulat dito, pangalan nakasulat nito. Diba sa Exodus, no? Gagawin natin Yung dito. siya ni Moises anong pangalan mo kapag tinanong sa akin ng mga Diba? Sabi, ako ay walang hanggan. Tanong ni Moises Yun yung sabi ng Diyos eh. Anong pangalan ko? Ako ay walang hanggan. Kaya nga sabi ni Kristo, ako ang Alpha at ang Omega. Yun Yahweh din yun eh. Di ba? Ano ba meaning ng Yahweh? Alamin kasi nila meaning. May meaning naman yan. Ito, no? Pakitin natin. Guys, may umakita pala. Sorry may ginawa lang ako. Kasi kuya. Sige lang, Uncle.
Si Sammy. Si Sammy nawala. Sammy, kasi siya, hindi kita kagad napansin. No? Brother, kaibigan, bro, yung nagsusuri sa born again, kamusta? Narinig mo ba yung sinabi ko? Yung mga sinabi ko, bro? Kasi para sa yun, sila, alam na nila yan eh. Sila Django, alam na nila yan. Di ba? Alam na namin yung purgatorio, yung sinabi ko, para sa'yo talaga yan eh. Para... Kaya nung ni... Sa born again pa naman na Uncle, no? Walang purgatorio doon. Hindi kasi nila alam. Walang pupuntahan Oras mo sa kaya kanila niya. eh. Kaya Kaya magulo yung salvation sa kanila eh. Pag hindi mo alam ang banal na kasulatan, hindi mo rin kilala si Kristo. Kasi yung purgatorio, si Kristo nagtuturo eh. Paano yun? Ayaw mo bang tanggapin ang turo ni Kristo? Mahina signal niya, nalalaglag siya ulit. Hindi ba? Kasi di ba nga malinaw yung pag namatay ka may maiiwang kang kasalanan, doon pa lang eh. Palalimin ko pa yan, tingnan mo to. Paano ka makapasok ng langit kasi may katiting kang kasalanan. Actually, yung purgatorio, very biblical. Very biblical yan. Masyadong biblical siya, kaya minsan, pag naglatag ako, tumahaba, di ba? Tumatagal yung latag ko. Sobrang daming talata natin pwedeng hugutin dito. Tignan nyo sa Old Testament dati, meron silang pag-aalay, yung once and for all. Yung once and for all na pag-aalay na yun, once a year yun. Tuwing ikapitong buwan, ikasampung araw. Ngayon, paano sila mag-aalay? Uncle, manjing siya ka. Ano si Uncle Manjing? Maingay. Uncle, minute mo na kita ha. Mamaya. Ngayon, yung pag-aalay na yun, isang beses yun sa isang taon, yun yung ginawa ni Kristo. Kaso nga lang si Kristo, hindi isang beses sa isang taon. No? Isang beses, once and for all, lahat yun, lahat ng panahon, lahat ng lugar, lahat yun, lahat, no? Yun naman sa Old Testament, once and for all. Ngayon, ang problema, kailangan makapag-alay ng once and for all, kailangan yung pare, pupunta dun sa dakong kabanal-banalang dako. Yung kabanal-banalang dako, takot sila magpunta dun kasi nakakamatay dun. Ngayon, inaasan nila yan sa pinakapunong saserdote. Yung pinakapunong saserdote, maglilinis ng mga kasalanan niya yan. Magriritual yan. Maglilinis ng mga kasalanan yan. No, maghahandog siya ng mga hain sa kasalanan niya para makapaghandog din siya sa mga tao. Andiyan yan sa Hebreo 5 talatang 1-2. Para mamagitan siya sa mga tao. Kasi mamamagitan siya eh. Mantakay mo, pupunta siya doon. Do or die yun eh. No? Kung hindi ka mamatay, mabuhay ka. Kung mabuhay ka, mamatay ka. Ganun yung labas mo niyan eh. So pupunta siya sa dakong banal. Ritual muna yan. Hebreo 5 talatang 1. Bago siya tumungtong doon, lalapit siya doon. Ngayon, maglalagay ng bell yan sa katawan. Tapos tatalian yung katawan niya. Tatalian ng lubid sa bewang. Demetalin na siya. Pasok na siya ngayon doon. Pag meron siyang ritual, panglinis ng kasalanan na nakaligtaan niya, meron pa siyang katiting na kasalanan. Katiting lang, no? Hindi na siya makakalabas doon. Doon na siya mamamatay. Hahatakin na lang siya doon. Ibig sabihin, hindi na gumagalaw, hindi na marinig yung bell. Hahatakin na lang siya doon ng mga kapwa niya palabas. O kaladkad na lang yung katawan niya. Dakong banal kasi yun. Ibig sabihin lang nun, pinapahiwatig lang nun, no? Hindi ka pwedeng haharap sa Diyos na may konting kasalanan. Ikamamatay mo. Kaya sa langit, ano pa sa langit? No? Banal na syudad, banal na dako, no? Dakong kabanal-banalan, nandun yung trono ng Diyos. Tapos pupunta ka, may katiting na kasalanan ka, disqualified ka. Hindi ka makapunta doon. Pansinin nyo to. Yung mga nasa langit, mga perpekto sila, kaya sila nandun. Diba? Basahin natin to. Hebreo 10, talatang Hebreo 12, 22-23. Dito nga kami nakikiisa sa mga espiritu na mga perpekto na, no? Sahin ko Hebreo 5, Hebreo 12. Talatang 22-23. Sa halip, ang
inyong, ano to, MBB, malalim MBB, maano. Datapwat sa halip, kayo ay, ano to, kayo ay nasa bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng bayan ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem, sa di mabilang na hukbo ng mga anghel. So langit to, no? May mga anghel, dun daw lalapit. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ganap na pinasakdal, no? Sa King James Version, the spirits of just men made perfect. Made perfect. Kaya sila nasa langit. Mga perfecto sila. Made perfect. Hindi sila perfecto sa kanilang sarili kung hindi ginawa silang perfecto. O ngayon, kung hindi ka naman perfecto, pero hindi ka naman ganun matinding kasalanan mo, paano ka haharap sa Diyos? Ano, magpalutang-lutang ka dito sa ano? Sa earth? Hindi pwede. Hukuman ka na eh. O ang hukom sa'yo ng Diyos, no? O doon ka muna sa isang lugar kung saan lilinisin mo yung kasalanan mo, pagbabayaran mo, kaliit-liitan mong kasalanan para ikaw maligtas. Daan ka muna sa apoy kasi yung katawan mo mayroong mga dents, katawan yung kaluluwa mo, makasalanan, may mga konting kasalanan. Hindi ka immaculate eh. So doon ka magiging immaculate. Sinabing immaculate, unblemished, immaculatum. 'Di ba? O buti sana si Santa Maria, immaculate talaga 'yon. Simula pa ng una, pagka doon pa lang sa sinapupunan, immaculate na, 'di ba? So talagang inangat na sa langit 'yon. 'Di ba? Gagawin niya diyan. Wala naman bahid kasalanan lahat buong pagkatao ni Santa Maria. Applicable para sa kanya. Ano 'yan, Sami? I cannot ask, like, if Mother Mary is somehow like kanang sinless siya, how about si Joaquin o si Saint Anne? Hindi sila sinless. O kasi yung pagiging sinless ni Mama Mary, hindi dahil sa kanyang mga magulang, dahil yun sa Diyos. Doon yun sa sinapupunan ni Santa Ana, doon siya nilinis. Hindi na nakakapit sa kanya yung prevent na, nakaharang na yung grasya ng Diyos. Hindi na nakalapit yung kasalanan doon. Pero hindi dahil sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Kasi mga magulang nga niya may kasalanan, mga original, mga kasalanan din na nagawa, no? So, maipapasa yun kay Santa Maria. Ginawa ng Diyos, doon pa lang sa sinapupunan, no? Nakaready na yung biyaya at grasya ng Diyos. Doon kaya nga, papansin nyo si Santa Maria, ano rin siya miracle birth. Baog kaya yung mga magulang niya. Hindi ko alam kung sino yung baog doon sa dalawa. Hindi sila magkaanak eh. Yeah, I was kinda wondering Diba? that why Bible doesn't So, ibig sabihin, have, yung pagbubuntis ni Santa Maria, may pagkilos ang Diyos. May pagkilos na ang Diyos dun sa katawan pa lang. May pagkilos na yung kaluluwa. Saan galing yung kaluluwa? Direkta ginagawa ng Diyos yun. No? Direkta yun magkakreate ang Diyos eh. Yung katawan naman, galing sa tao yan. So mahahawa tayo ng original na kasalanan, original sin. Ganon din naman yung estado ng kaluluwa mo, may original sin din. Kasi dun ka mapupunta sa katawan na yun. Isang nature ka lang eh. Hindi ka naman dalawang nature eh. Meron lang dalawang substance. Si Kristo ang dalawang nature. Tayo, isang nature, body and soul. Kaluluwa. Kaluluwa at katawan, yan din yung maghihiwalay. Pagka namatay ka, maghiwalay yan. Iwanan mo yung katawan mo sa lupa. Yung kaluluwa mo na create ng God, babalik sa Diyos yun. Kasi nga, kaya nga tayo nilikha sa wangis ng Diyos eh. Diba? Meron tayong dignidad. Yung kaluluwa natin, immortal, galing sa Diyos mismo, direkta. Yung katawan natin, no, kasangkapan yung mga magulang natin sa paglikha ng katawan natin. Kaya minsan, may mga abnormalities dahil nga may original sin, mortal body. Pero yung kaluluwa natin, perfect yan. No, immortal yan, di mo yan kayang patayin. Kahit si Satanas, hindi kayang agawin yung kaluluwa mo. No? Mapunta Ano ka kasi yan, Uncle, di ba?
Yung definition ng death kasi separation of body and soul. Oo. Sa ibang religion kasi total non-existence, which is mali nga. Sa nanay-16, lalabas, wala ka lang. Kalong. Hayop. Ganun yung hayop eh. Tingnan nyo yung mga hayop. Hindi nila kayang kumonekta sa Diyos. Hindi nila kayang magdasal sa Diyos. Tapos wala silang dignidad. Wala silang sa moralidad. Kumbaga, labas sila dyan. Labas sila sa mga morality. Kunyari, may makita kang dalawang aso, nagtatalik sa kalsada. Hindi yan sasawayin mo kasi wala naman yan eh. Hindi nila alam yan. Maliban nila dyan, tuturuan, magka-aral sa school. Hindi kagaya natin mga tao, meron tayong dignidad. No, yun yung kalarawan natin sa Diyos. Meron tayong dignidad. Kaya hindi tayo pwedeng lalapastanganin ng kahit na sino lang. Kasalanan yan kasi para mo nilapastangan yung Diyos kasi kaimahe niya tayo eh. Larawan tayo ng Diyos. Kahit yung bangkay natin, hindi mo pwedeng sipasipain yan. Pakain mo sa mga kakainin ng tao, papakain sa hayop. Hindi kaya mali din yung ibang burial no? Kasi wala pa naman sila, hindi pa naman sila mga Kristiyano no? Pinapakain sa ibon. Pinapakain sa ibon, grabe yun. Scavengers? I think you meant vultures. May dignidad, nilikayan sa wangis ng Diyos, pakain mo sa ibon. Well, yung mga ibon naman, yung mga hayop, wala silang dignidad, pero bawal mo din silang lapastanganin. Kasi bigay sila sa'yo ng Diyos eh. Regalo siya sa'yo ng Diyos. Ang lahat ng bagay na yan, binigay yan para sa atin. Regalo sa atin ng Diyos yan. Sa kapakinabangan talaga natin yan. Tapos tayo ginawa para imahalin natin ng Diyos. Diba? Ganun yun eh. Walatin. Nakasulat yan eh, di ba, Uncle, sa Old Testament? Parangalan, mahalin, law of love talaga, pagmamahal, pinakasukdulan na yan, no? Mahalin. Kasi, ganito yan, no? Nauna ka ng minahal ng Diyos kasi, may paraiso na, may mga hayop, diba? Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos eh. Diba? Makakain ka naman, basta magtrabaho ka lang kasi wala ka paraiso. Yung kakainin mo, pagtrabahuan mo din. Diba? Kaya may mga mahihirap, may mga mayayaman. Tapos kaya may mga mahihirap tsaka mayayaman, panawagan yan ng Diyos na tayo magkaisa. Kunyari ikaw, mayaman ka. May nakikita ka naman naghihirap. Ikaw sa amin, napadaan ka sa pulubi sa amin, walang makain. May sobra ka namang pera. Bigyan mo siya ng pagkain. Kaya yung tao sa puso mo, syempre. Kasi panawagan ng Diyos yan. Pag may nakikita kayong mahihirap, hindi sisisihin nyo Diyos. Walang Diyos, ba't may mahirap? Kaya may mahirap kasi ang gusto ng Diyos, magtulungan tayo. Magmahalan tayo, magkakapatid tayo kay Ladan at Eva at sa Diyos, no? Lalo na ngayon, si Kristo, no? Inaano na tayo, inaanyayaan tayo sa pagmamahalan sa pagitan ng Trinity. Kung papaano magmahalan ang God the Father at God the Son sa pamamagitan ng Holy Spirit, ganun din tayo. 'Di ba? Pupunta ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Kaso may pagitan. Kaya hindi niya sinabing Diyos natin o Panginoon natin, Ama natin, kasi si Kristo naman ipinanganak sa eternity. Ibig sabihin nun, eternal sonship. Hindi ibig sabihin na niluwal siya na parang kalasurianong aral. Hindi ibig sabihin nun, andun na siya sa eternity. Mag-ama na sila doon. Nagmamahalan na sila doon. Pinakita nga nila yung pagmamahalan nila dito sa lupa, di ba? Sabi ni Kristo, ang will mo ang masusunod. 'Di ba? Ang kalooban mo ang masusunod. Hindi naman tumanggi si Kristo eh. Nung inutusan siya ng Ama, punta ka doon sa lupa, no? Pinahiran siya ng Espiritu Santo, iligtas mo ang mga tao. Tumanggi ba si Kristo? Hindi, gusto niya 'yun. 'Di ba? Ang kalooban mo po ang masusunod. Diba? So, ganun din tayo, no? So, masunod din ang kalooban ng Diyos sa atin, no? Kasi magmahalan din tayo, no? Maging tayo, asin ng sanlibutan, no? Mantakay mo, asan na yung born again? Mantakay mo, Brad. What was the noise, by the way? Ha? What was the noise there? May maingay ba? May nagbibideo kasi mga kapitbahay ko, mga singer eh. Kaya lagi. Mga talent. Diba? Pag may talento ka, ano mo talaga, i-enhance mo yan. No? Oh yeah, this is why. I was like finishing
yung sa art ko. Ano yan? Ano nangyari? Wala ba? Actually, nandito pala si Robin. Nandito si Robin. Si Robin Padilla? Hindi, Wala si eh. Robin de la Rosa. Ah, Robin de la Rosa. Akong favorite. Favorite mo ba yan, si Robin de la Yeah, Rosa? favorite ko yan eh. Kasi ano ba yun? Ewan ko, nagtatampo yata dito, no? So guys, ay Uncle, kamusta? Ito may Maganda yung Ha? maganda yung lecture. Oo, kasi Maganda yung lecture. yung kaibigan nating Catholic, nagsusuri daw siya sa born again, pinapangaralan siya. Nagtanong sa pero hindi pa naman siya lilipat doon. Pero ang ganda ng ginagawa niya, Ganda ng ginagawa niya. Nagtatanong siya, iyan ang dapat. Huwag kayong basta papauto. Ma-i-scam kayo nang wala sa oras. Di ba? Yeah. Guys, bakit? I was wondering, guys. What? I think there's actually the thing that I hate. Like many people, they view Catholicism as an colonizing force. So O hindi, bawal yun sa Catholic Church. Bawal mo pa sa inyong tao para sumampalataya. Kasi ang gusto ng Diyos, mamaling siya ng naayon sa katotohanan. Yun yung sinabing sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kasi nga, Ito yung problema. ano yun? Sige, pasok. Ito ang problema sa mga protestante tsaka mga sulpot na sekta. actually, I think this is coming from ano ba yun, mga pre-colonial Filipinos na Yung sakramento ng confession o ang kumpisal, wala sa kanila. Wala eh. Bakit? Ayaw nila dyan, allergy sila dyan. Tsaka Angel, wala sa kanila yung authority para mag-absolve ng sins na kay Peter. Wala sa kanila. Oh. Apostolic succession, wala sa kanila. Hindi kasi nila So, ibig sabihin, hindi nila kayang magpatawad ng kasalanan. Oh. Tayo lang sa Katolik. Akala kasi nila, Angel, yung mismong pare yung nagpapatawad. Hindi naman yung mismong pare eh. Meron kami tinatawag na ex operatum. Pag pinatawad ka Tama. ng pare, si Kristo nagpatawad sa'yo, hindi yung pare lang. Yun. Kaya Pero ipatawad pag ka. nag-confess ka na, sabihin na para sa'yo, pinapatawad ka na ng Diyos. Oo, pinapatawad ka ng Diyos. Hindi sinabi, pinapatawad Hindi lang, na hindi kita. lang. Ako Diyos mo. Yun ang hindi nila maintindihan na kinukontra nila na yung pare daw ay Diyos. Sinabi ba ng Kaya pare? ano? Wari, mangkumpisal Ako ako. Diyos? Pinapatawad kita? Pinapatawad kita kasi Diyos ako eh. Kaya kitang patawarin. Wala nang- Sabi sa akin, matutuwa yung mga anghel sa'yo kasi nagsisi ka. Pinapatawad ka na ng Diyos. Ganun yun. Pinapatawad na kita. Sige na. Nakakatawa dyan, Uncle. Ni Ultimo, yung grade 3 na nag-first communion, mas naiintindihan yung sacrament of confession kaysa sa kanila. Ayun nga eh. Daig pa sila. Dapat nga tayo matatanda. Pag Ang may tinanong mo yung responsibilidad. basic, tinanong sino nagpapatawad, isasagot sa iyo yung Diyos. Diyos ko. Oo, di ba? Tapos nakalimutan nila yun. Na pag first Holy Communion at the age of, ako grade 2 ko kasi nag-first Holy Communion, hindi mo man gustuhin na umiyak, mapapaiyak ka kasi dun sa confession. Kita niyo. Sa Papatawad. kanila din naman eh, pero ano nga lang, sa stage. Paiyakin ka sa stage. Ayan sa stage. Nagsisi ka na. Papahiyain ka. Kanta yan. Kakanta pa At yung hindi, habang kumakanta, hindi mo na, wala na sa tono kasi mahagulgul na. Wala na. Tutugtog yung banda. private. Ayun. Yun ang problema nila, Uncle. Winawalang hiya nila yung sagrado Hinawalang na yan. tinatawag sa Catholic na yung confession. Di ba? Nakakahiya sila. Uncle. Guys, did you hear? I don't know if you're po like, totoo ba yun? Like, ang Katoliko is like colonizing force ba? Kasi, Hindi bawal yun kasi tinan mo to. Nung sinabi nga ni Kristo na dadating ang araw na ang Panginoon ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang ibig sabihin nun, kusang loob ng Espiritu mo, ng kaluluwa mo at totoo
na pagsamba sa Diyos. Hindi yung napilitan lang, hindi yung pakitan tao lang. Hindi na papakitan tao ka lang, ipapakita mo sa tao maka-Diyos ka, naiiyak ka. Hindi ganun. Yun yung sinasabi ni Kristo. Kasi nga, yung Samaritana, nasakop sila eh. Hindi naman nila gusto ginagawa nila, nasakop lang sila, tapos itinatakwil na rin sila ng mga Pariseo. So yung pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, hindi talaga yung totoo kasi nga, alam ng Diyos na sinakop kasi sila ng mga kinolonize yan ng mga Samaritana. O di ano nangyari? E di, no choice, samban nila yung Diyos ng mga paganong nila. Tapos, naktakwil na rin sila ng mga diba? May mga Diyos-Diyosan sila. Yun yung sinabi ni Kristo sa Samaritana. May mga Diyos-Diyosan yung asawa. Hindi sinabi na maraming asawa yung Samaritana. Hindi ganon. Marami silang Diyos. Which is yung Diyos, yung asawa niya. Ngayon, simula ngayon, ako na magiging asawa nyo. Pero sasamba kayo sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, nang hindi pinipilit, iyan nga yung gusto ng Diyos eh. Kaya nga hinayaan nga ng Diyos. Ngayon naman ang manok na to, Bob. Titilaok. Ngayon ganito. Shh! Hey! Ngayon ganito. Gusto na magpatinola, Uncle. Ano lang to, palahi lang to kasi pangkatay itong mga manok namin. Hindi naman ito panabong. Ayoko sabong. Kasalanan yun, no? So ngayon ganito. Yung doon sa Eden, bakit nandun si Satanas at saka yung puno, yung pagkaalam ng mabutit masama? Kasi gusto ng Diyos, no? Yung tao, merong choice sa sarili nila. Hindi yung pipilitin sila ng Diyos, mahalin nyo ako, sundin nyo utos ko. Ibig sabihin nun, malaya ka. Free will. Oo, kung susunod ka sa akin, mahal mo ko. Kung ayaw mo sumunod sa akin, wala akong magagawa. Kasi gusto ko, pag minahal mo ko, yung totoo. Hindi sinabi sambahin sa espiritu at katotohanan. Hindi sinabing mamilit ka, bawal pipilitin mo tao. Wala yun. Hindi yun nakakalugod sa Diyos. No? Na sumasamba siya na napilitan lang. Kaya nga, pag magbibigay ka sa kanya ng handog, yung taos sa puso mo, hindi pwede may presyo-presyo. Hindi dahil nagbigay ka kasi may presyo. Kasi sabi ng pastor nagnakaw ako sa Diyos, kaya kailangan. Kalokohan yun. Oo, kaya kailangan taos sa puso mo. O yun yung sabi sambahin sa espiritu at katotohanan, naaayon sa kalooban ng espiritu mo, kagaya ni Santa Maria, di ba? Nagpupuri ang aking kaluluwa sa Panginoon at ang aking kaluluwa, di ba? Pinupuri, niluluwalhati ang Diyos at nagagalak ang aking espiritu sa Kanya. Ayun yun, pagsamba sa espiritu at katotohanan. O sa puso mo, katotohanan, hindi napilitan. Hindi sinabi bawal ribulto. Oh my God. Kasi Example, Uncle, yung kay yung sa magkapatid. Yung kay Cain at Abel, di ba? Oh, si Abel, ang inalay niya sa Diyos, yung mga yung mga magagandang klase ng alaga niya yung niya. Samantalang yung kay Cain, ang inalay niya, yung mga hindi na niya kailangan. Oo. Hindi Pero natuwa yung Diyos kay Abel. Hindi pagmamahal. Di ba? Oo. Si Abel yung tinatanggap. Kasi gustong ipakita ng Diyos kay Cain, pag magpagmahalin mo ko, yung hindi napilitan ka lang, bigyan mo ko tira-tira, ano yan? Diyos ako, bigyan mo tira-tira. Alam mo sa mga pangit, di ba? Kaya nga, ang pag-alis kasalanan, no, sa mga Hudyo, yung binibreed nila ng mga magagandang hayop na tupa na walang batik. O yun talaga yung, kasi tanda yun ang pagmamahal mo eh. Di ba? Ibibigay mo sa kanya yung walang pilay. Kasi pag may pilay, yung tupa, hindi mo pwedeng ialay yan. Itatapon mo sa lupa yan. Dugo, tatabunan mo yan. O kaya, hinuli mo lang. Matapon mo sa lupa yung dugo niya. Pero yung mga alaga mong hayop, iaalay mo lahat yan sa Diyos. Tapos yung walang batik, yun yung pang ano mo, pag nagkasala ka, pang-alay mo yun. Mga walang batik, no? Iba-ibang alay yan. Nasa Levitico, dami-dami yan, no? So, ayan. Wala na bang aakyat? Magtatanghalian na. Kain muna tayo, no? Oh my God, guys, I wanna ano ba yun? I don't know kasi, ano mangyari kung ang Philippines wala na colonize sa Spain, no?
Yun nga yung ayaw, yun nga, kaya nga sabi ni Yahweh, di ba? No? Ako ang Panginoon mong Diyos ang nagpalaya sa iyo sa Ehipto. Di ba? Papalayain ka niya sa mundong umaalipin sa iyo. Kaya nga pag ikaw ay minamahal mo ang pagkakasala, alipin ka ng kasamaan. Wala ka ng free will eh. Kontrolado ka na ng kasamaan eh. Hindi kagaya pagka nasa Diyos ka, ang Diyos ang ninanais mo, hindi hindi ka kayang kontrolin ng kasamaan ng kasalanan. Kaya nga ang Diablo, binulag niya yung sanlibutan eh. 'Di ba? Ikalawang Korinto 4:4. Kasi nga ang gustong ipakita ng Diablo, yung mga Oh my mga God. material na bagay yung hangarin ng tao. I hate Yung kayabangan, yung kasikatan, ganyan yung hangad ng mga tao. Napansin nyo, kaya sila nagkakasala, lahat gagawin yan para sa kasikatan, magsisinungaling, gagawa ng kwento, yung mga vlogger, kayamanan, pera, karanyaan. Hindi natin sinasabi na pangit yan, pero iyan na talaga yung hinahangad ng tao. Akala nila iyan yung fulfill, akala nila diyan mabubuo yung pagkatao nila, diyan sila masasatisfied. Hindi nila alam ang satisfaction, ang kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na ayaw ipakita ng Diablo. Ikalawang Korinto 4:4, si Kristo. Si Kristo ang patikim ng pangako. Bakit? Bakit siya ang patikim ng pangako? Nagkatawan tao ang Diyos. Tumahan sa gitna natin, nakita natin siya. Umakyat ulit sa langit. Pero nagpakita na siya ng patikim. Pinakita niya pa nga eh. Yung transfiguration sa bundok. Mateo 17, pinakita niya kay Saint Peter. Ang pagka-Diyos niya na hindi nakikita, pinakita niya kay Peter. Nagliwanag yung mukha niya dun eh. Patikim na yun. Palasa na yun ng pangako sa atin ng Diyos na pagdating sa paraiso, makikita natin ang Diyos. At iyon ang dapat hangarin ng tao. Ayun ang dapat nating hangarin, hindi yung mga kasikatan, pera. Hindi sinasabi ng simbahan na huwag natin hangarin yan. Alam ng Diyos, kailangan natin lahat yan. Alam ng Diyos yan. Ultimo nga yung mga ibon, nagkakaroon ng pagkain, ikaw pa. Diba? Pero hanapin mo muna ang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na yan ay pawang idadagdag sa iyo. Yun yung tinatawag na holy providence, no? Hindi mo kailangan naisin yan. Kusang ibibigay sa iyo ng Diyos yan ng doble. Diba? Pinapangukuhan ka ng demonyo na magnakaw ka para yumaman ka. No need yan. Yung Diyos, asa mo sa Kanya yan. No? Ibigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Hindi mo na alalahanan yan, ibibigay niya sa'yo ng kusa yan. Basta kumilos ka, pray with work. 'Di ba? Faith with work, may pagkilos. Pero, no, hindi ka niya hayaan na magkanda malas-malas yung buhay mo. No? Hindi uso yung karma, hindi totoo yung karma, yung mga lucky charm, hindi. Sa Diyos mo iasa yan, no? At lahat ng bagay na yan, kusayang darating sa'yo, no? Hindi mo na mamalayan. Hindi mo na mamalayan, Diyos ang kumilos, kaya ka nakakakain, dumadating yung trabaho magaganda na promote. Kasi nga, ito na holy providence, no? Pinapadaan ng Diyos yung kanyang grasya sa pamamagitan ng pagkilos mo at sa pamamagitan din ng ibang tao na tutulong sa'yo. Yun yung holy providence, no? Na hindi mo kailangan mag-alala para sa bukas. Hindi sinabi na ng Diyos na wag niyong pagplanuhan yung kakainin niyo para bukas, wag kayong mag-ipon, gasusin mo lahat. Di gano'n ha. Ibig sabihin nun, wag kang mag-alala. No? Wag mo masyadong intindihin yung pag-alala. Pinapalaya ka niya sa mga alalahanin, no? Sa mga bagay-bagay. Doon ka magiging malaya, doon ka magkakaroon ng peace of mind. No? So yun yung guys, no? Yun na yung huling mensahe natin para sa tama, Mateo 6:33. Ang galing ni James, no? Magaling to si James, no? Itong I heard na yung book niya is almost na maputol kasi 'di ba faith without works is dead, 'di ba? Ayun ng protestante. Yung book of James, like it was almost been get rid kasi merong isang talata na faith without works is dead. faith without Ayun ng works mga is dead. protestante yan.
Sabi nila, hindi daw, wala daw kinalaman sa salvation yan. Eh. Yun yung palusot nila. Doon ako natatawa, pambihira. Magagalit lalo sa'yo yung Diyos pag namatay kang mahirap. Hindi ka nagtrabaho, tamad eh. Makasalanan maging tamad, guys, no? Ni Kristo sa Ebanghelyo eh, Ah, mag-ipon sa langit. yung pagiging tamad, kasalanan din yan, no? Lalo, pag tinamad ka sa pagkilala sa Diyos, dalawa kasi yan. Kala nga dati yung katamaran, against the flesh lang. Meron pa palang isang kasalanan sa katamaran na against the Holy Spirit din. Pag tinamad ka, kilalanin ang Diyos, tinamad ka magsisi. Tinamad ka hanapin ang Diyos. Kasi nakatatak sa puso mo yung Diyos eh. Tapos tinatamad ka aralin siya. Yun yung, tinatamad na akong magsimba o kilalanin ang Diyos. Pero kung tinatamad ka sa pagod mo, dahil pagod na pagod ka na, against the ano lang naman yun, against the flesh. Pero yung katamaran sa spiritual, tinatamad ka na kunyari ako, ang dami ko ng knowledge, di ba? Tapos tinamad ako mag-live, yari na ako eh. May obligasyon na ako eh. Ang dami ko ng alam eh, masyado na Hindi naman, syempre mas marami pa rin alam yun sa akin yung mga mas maano sa akin. Yung mga, ayan si Nash, mas maraming alam yun sa akin. Pero hindi na ako pwede tatamad-tamad din, no? Kasi may obligasyon tayo sa isa't isa. Panawagan ng Diyos na magkaisa tayo, tulungan natin ng isa't isa. Sabi nga, palakasin nyo ang pananampalataya ng isa't isa. Diba? Yep. So, ganun yun yung katamaran, no? Kaya, faith without work is dead. Tamad. Katamaran. No? Ikakatwiran nila yung nakapako sa krus, katabi ni Kristo. Di, papako sila sa krus. Akala yata nung mga yun, faith alone, yung nakapako sa krus, nagpapahayahay. Nakapako sa krus yung tao eh. Ikaw kaya pako ka dun, no? Gara eh. Tsaka yung meron siyang pagnanasa na sumunod kay Kristo. Kung hindi siya nakapako, magpapabautismo yun. Kalokohan yun eh, no? Ano ba yan, guys? Bakit I don't understand with the protest? Kain tayo, Uncle. Kain ka na dyan, Uncle. Alas 12 na ako. Hindi ko pa nararamdaman yung gutom eh. I had to finish my baby. Ano eh? Ano yan, Sam? I had to finish my laro. Ano yan? Anong nalalaro mo? Let me show you. Wait. Wala ko may anak ka na. Sabi mo, baby. Mm-hmm. Yeah, ano yan eh. Ito, I have a driver kasi yan eh. So, I forgot to put him in the shade. Ang ganda ng laro niya sa amin, no? Ito may makyat. Yung gusto yung ngalan eh. Guys, mag-end rin ako, guys, ha? Kaya hindi ko na rin kayo, So, mag-end na ako, mga bro, no? Yeah, sure, Kain muna tayo, kain muna. I will go live. I will go live myself. Ayun, magla-live pala siya sa amin, oh. Sige, sige.